how I wanted to know, to extract from Ms. Napoles how she started this business and who helped her in this kind of business. But unfortunately, as frustrated as everybody is this afternoon, let me just ask Ms. Napoles, paano nyo balak patunayan ang inyong pagiging inosente sa binibintang sa inyo? Halimbawa sa korte, sa tamang korte na sinasabi niyo sa ombudsman, paano niyo balak patunayan ito? Kukuha po kami ng abogado. Kung kukuha pa lang ho kayo, hindi ho ba ito'y estratehiya? Kaya, no? Wala na ho kaya kayong, wala na kayong abogado sa ngayon, no? Dahil sa balita na napakinggan ko na naghain na ng release yung inyo pong abogado, no? Yung si Ms. Kapunan ay nagsabi na hindi na po sila ang inyo pong abogado. Totoo po yan? Si Atty. Kapunan ay hindi nyo na abogado sa ngayon. Opo. Kaya lang, ang tanong ko lang ho sa inyo, very simple, paano nyo mapapatunayan yung inyong innocence, no? Yung kung wala kayong kinalaman. Kasi sa mga proceedings ngayon, nakikita namin na kayo matalinong tao, no? Maganda at alam nyo kailan tamang sagot. Pero sa nangyayari ngayon, mukhang meron pa rin nasa likuran ninyong abogado base sa inyong mga sagot. So, itong PDAP scam, it's all about ghost projects, ghost transactions. So, meron ba kayong ghost lawyer? Wala na kayong abogado? Wala na kayong nasa background nyo? Gusto lang namin malaman. Si Attorney Villamor kasi ho, sa serious illegal detention lang ho yun. So, sa ombudsman ho, kumukuha na po yung asawa ko tsaka kami. So, si Attorney Villamor, siya na po ang pumalit, no? Siya na po maghahawak. Siya naman talaga po yung sa illegal detention before pa po. Sila ni Attorney Bruce. Anyway, Mr. Chair, as I've said earlier, I've prepared some questions, but unfortunately, I don't think we can extract any answers that would help us in crafting laws that would prevent similar occurrence of this crime to happen once again, no? Pero sana, masasabi ko lang, let me just make a manifestation, Mr. Chair, that malaki sanang may tutulong ni Ms. Napoles kung siya po yung magsasalita dahil ito po yung inaintay ng ating makababayan kung paano natin may iwasan, no, na magkaroon pa ng ganitong kalaking conspiracy, ganitong kalaking scam na talagang bilyon-bilyon at palagay ko ito rin ay as much as most of our countrymen are frustrated right now. I'm also frustrated, Mr. Chair. That's all. Thank you, Senator Ejercito. We'd also like to note, Ms. Napoles, na parang selective ang memory ninyo, ha? Yung mga tungkol sa call credits, yung tungkol sa Indonesia, may tungkol sa $10 million deals na alala nyo, but a few weeks ago, interview kay Maring Winnie, hindi nyo maalala. So, there seems to be an evasiveness.